Hello everyone! Good afternoon po sa inyong lahat. And pasensya na po, wala daw si Tutor Kevin ngayon. Tutor Marky pala. Oh my, sorry Tutor Marky. Kasi meron siyang inaasikaso. Just like me po, kararating ko lang from school. Medyo nag-prepare kasi kami for potential or possible face-to-face na agad. And I welcome you all to our episode for today sa ating Itulay online tutorial. And like I said, ito po ay si Tutor Z from SDO Tarlac Province in behalf of Tutor Marky SDO Bulacan na may inaasikaso po ngayon. And kung kaya niyang humabol, hahabol daw po siya. So good afternoon sa inyong lahat, grade 8. And of course, sisimulan natin lagi ito sa pagbasa ng inyong mga comments para makita natin kung sino-sino nga ba ang mga active ngayon. Alright, so let's start our time. Okay, so Angel May Espilio, good afternoon po. Angel May Espilio from Partida National High School. Ang kanyang mom ay science teacher ay si Ma'am Mary Ann Jimenez. Jessica Pascual din from Ramon National High School Grade 8 Mulave. Christine Gail Santos and Leia De Vera. Nandito rin si Christine Gail, Jerry Marigmen from Ramon National High School, and Ayesa Agustin watching po from RNHS. So meron din tayo si Kira Kilit Von, very familiar name of course, Kira. And then Mary Crystal Ivory Lalogo. Good afternoon po, tutors. I am Mary Crystal Ivory Lalogo, grade 8. Mil Flores watching from Godofredo Reyes Senior National High School. And for our last 30 seconds, please Lawrence Jose. Good afternoon po watching from Ramon National High School, 8 Molave. And Raven Manuel, good afternoon po from Ramon National High School. Sa inyo pong iba na hindi ko pa nababasa, babalikan po natin lahat yan. Hopefully, and yung nga lang po mahirap pag mag-isa lang ko, syempre, so bear with me na lang po muna for the meantime. Pero pipilitin po natin i-check lahat yan. So, are you ready guys? So, Science 8 tayo ngayong quarter 3, week number 5 po. Actually, ito ay topic ni Tutor Marky. Siya dapat ang teacher ngayon. Ako naman ang estudyante. But since busy po siya, I'll take over. Ang ating topic is structure of an atom. So if you are going to share, our hashtag will be a structure of atom. Sabi nga natin, di ba, binabantayan namin ni Tutor Marky yan. Kung sino ang nag-share, na nag-hashtag at saka nagpo-promote ng ating lesson, hindi lamang para tayo ay makapag-participate, kundi para matulungan din natin yung ibang grade 8 students, di po ba? Yun naman ang purpose natin. So tingin nga tayo ng mga bagong comments dito. Iris Nicole, good afternoon po watching from Ramon National High School Grade 8. Gemelina, okay. Kayla Makapagal Casas, very familiar. Sanay na ako sa mga pangalan nyo. Ginger Alonso, hello Ginger. Also Catlea Soriano, Hazel Denise Velayo, and Stella Maris Lapus. Mga friends namin yan sa Facebook. Munti ko na sabihin Friendster, wala na palang ganun. Alright. So guys, alternative delivery mode. Ito yung ginamit ni Tutor Marky sa topic natin for today. And when I check it, meron actually dalawang lesson tong laman, and i-jump natin itong dalawang lesson na ito because yung lesson 1, I saw it on page 4. Nung lumipat ako sa page 5 nitong binigay niyang material sa atin, ay lesson 2 na agad. So, ko-cover natin yung dalawang lesson in just one in just one session. Sabihin ko sana Stone Day, ba? So quarter 3 week 5, most essential learning competency natin. At the end of this session, guys, kailangan matutunan na nating bigyan ng pangalan at i-describe ang mga subatomic particles, i-determine the number of protons and electrons of an atom, and identify the atomic number, atomic mass, and number of neutrons of an atom. Basically, grade 8 ay in the past few episodes, diniscuss na natin ito. 'Di ba? Parang inuulit-ulit lang po for enrichment, 'di ba? Tapos nadadagdagan ng konting details. So very familiar na tayo dito sa ating pag-aaralan today. Mary Crystal Ivory Lalogo, yun, kaya nabasa natin siya kanina. Jessica Pascual, good afternoon po from Ramon National High School. Dumami na yung ating comments. Pasensya na po at ako mag-isa lang na nagbabantay ngayon. Lindsay Denise Maningas, good afternoon po. I'm Lindsay Denise Maningas from Partida National High School. Alright, so let's go ahead. And as usual, of course, reminders natin, hindi ito para dito, kundi para dun sa actual ninyo dyan sa inyong mga bahay or
sa inyong classroom, hawak ang inyong module. Take the pre-test prepared at the beginning of the module kasi yan ang basihan kung nasaan ba kayo, parang alam ng teacher kung mag-a-advance ba siya or may babalikan siya. Take time in reading and understanding the lesson and use clean sheet of paper. But in our case, of course, dito tayo sa ating comment section. Try to recall and connect the ideas that you had in your lower years kasi baka may magamit tayo na ituro sa ating mga previous years. Be honest, walang dayaan pagdating sa module. Kung bagsak ka, bagsak. Kung mali ka, mali ka. Ang mahalaga, you tried your best and you learned at si teacher nang bahala para sa follow-up and remedial. Don't hesitate to ask, of course, kung nalilito kayo sa mga question. Take the post-test para malaman ni teacher kung successful ba ang kanyang session with you and check your answers kung gusto nyo self-assessment, diba? Yung para bang you gave your effort and then later on tingnan nyo kung nagawa nyo yung nakakuha kayo ng maraming score. Pwede naman yan. Okay? Ang pinakamahalaga naman dyan yung mga final test eh. Alright, let's do a quick recap. Okay, so bago tayo pupunta dyan, balik tayo sa comment section. Ano na nga ba mga nakasulat dito sa ating baba ng comment box? Wala si Tutor Marky Enrico Dalupan. Yes, so nga, kaya nahihirapan ako, Enrico. Tulungan mo ako dito. Sana lang kung tulad ng ginawa natin, di ba? Yung meron tayong kasamang ano. And sa inyo rin guys, tulungan nyo ako dito dahil I'll be doing 2 tasks, yung comments natin and then the discussion as well. Avana Polos, good afternoon po watching from Ocampo National High School. Hello Avana. Erica Aguilar Flores from Ramon National High School. Another familiar name, Antricia Valenzuela and also Sigrid Marie Ligutan. Okay. So Marian Bulalayaw from Ramon National High School as well. All right guys, ito actually is just a recap. Meron tayong nakalagay na question, yes, but of course, ako na rin ang magbibigay ng sagot dyan para mabilis. Who was the first to use the term atom? And that is Democritus, di po ba? He is a Greek philosopher na siyang unang-unang nakaisip ng idea maybe, just maybe, may maliliit na particles na bumubuo sa malalaking bagay. And he called this atomos na nag-evolve into the word atom, of course. Atomos is a Greek word for atom which means indivisible or yung hindi na pwedeng mabiyak. Alright? And then, after ni Democritus, nandyan si John Dalton. Siyempre, during the time of Democritus, nagbigay lang siya ng idea. And then si John Dalton ang nagbigay ng itsura, ang unang itsura ng atom, which is solid sphere model. So si John Dalton ang unang nagbigay ng physical na theoretically, yung para bang hula lang na itsura ng atom, which is parang bolang solid. Sumunod dyan, take note to guys this is a review, ay dumating si Joseph John Thomson. Sabi ni Joseph John Thomson, hindi lang isang buong solid ang atom. It is actually a somewhat like parang pudding or cloud na mayroong mga lumulutang-lutang sa loob na may mga charge. And because of that, na-discover niya sa kanyang mga experiments yung tinatawag na electron, which is a negatively charged particle. So yun pa lang ang nadi-discover guys At ang kanyang idea ng atom is what we call plum pudding model. Okay? Take note of that. And dun din po sa iba ang module, it's okay kasi iisa lang naman po ang ating idea or concept. Iba-iba nga lang yung parang arrangement at saka presentation at activities. Alright? Meron ba tayong bagong mga comments dito? Kung meron kayong i-share guys you just need you are allowed to share kasi we are Good afternoon, I'm Luke David C. Fernandez watching from Partida National High School. David Fernandez, good afternoon sa iyo and thank you for joining. And then, of course, Lindsay Denise Maningas, familiar na familiar kasi friends, kasama na namin sa mga Facebook circle namin yan. And if you would like to add us, Tutor Mark and me, go ahead. Welcome na welcome po tayo. Nag-tutorial pala ako sa inyo. Yung ilan sa inyo, kinokontak ako personally and tinututorial ko po sila doon sa ating messenger. So, kung gusto nyo ng one-on-one, pwede rin yan. Alright? So, sino naman ito? So, we have Ernest Rutherford. Sino si Ernest Rutherford? Siya naman yung nakadiscover, kasama niya yung grupo niya, nakadiscover nung tinatawag na proton. Okay? And at the same time, na-discover nila yung tinatawag na nucleus. Okay? So pagdating sa nucleus and proton, si Ernest Rutherford and yung group niya. However,
Let us take note guys na si Eugene Goldstein ang una nakadiscover ng proton. Nagkataon lang na hindi niya binigyan ng pangalan at that time. So nung na-rediscover ni Ernest Rutherford yung proton, binigyan niya na ng pangalan. So sa kanya napunta yung recognition. Okay? Again, this is just a review, kaya ang mahalaga kasi dito ma-master natin. Yung bang tipong madapaman kayo baon nyo sa inyong stock knowledge yung mga information. Sino naman si Niels Bohr? Siya naman yung nagbigay ng idea na ang electron na umiikot-ikot ay actually may sinusundang orbit. At ang sabi niya, etong layo ng electron na umiikot ay meaning merong iba't ibang layers ng energy. So mas malapit sa nucleus yung electron, yung ikot niya, mas mababang energy, habang lumalayo ay mas malakas. So yung energy ng orbit ng electron, si Niels Bohr ang nagbigay niyan. Alright. Tapos ito naman si Erwin Schrödinger guys, siya naman yung quantum model. Para sa kanya, hindi siya naniniwala dun sa orbit. Ang iniisip niya ay nakakalat lang at gumagalaw yung electron sa paligid ng nucleus. At yun yung sabi niya tinatawag na energy cloud. Okay? So parang parehas lang siya ni Niels Bohr. Kaya lang si Niels Bohr may orbit, si Erwin Schrödinger naman ay parang gumagalaw lang sa paligid ng nucleus yung kanyang idea. And for the last one, kasama ito ni Rutherford. Ito naman si James Chadwick ang nakadiscover ng neutron. Okay? Yung negatively charged neutrons. So magkasama na si neutron, si proton dun sa nucleus, at yung isa naman kanina, si Joseph John Thomson na nakadiscover ng electrons. So these are the few the people from history na nagbigay sa atin or nag-revolutionize ang ating understanding, scientific understanding pagdating sa atom. Okay? So punta na tayo. Alright. Excuse lang po, excuse lang. Ayan. Kaya mapapansin nyo, pag magkasama kami ni Tutor Marky, nagpapalitan po kami. Mahirap kasi yung dire-diretso nagsasalita. Alright, Catlea Soriano, thank you for your 3 hearts. David Fernandez, I'm Luke David C. Fernandez watching from Partida National High School. Very, very active naman talaga ang ating Partida National High School at saka yung Ramon National High School and everyone. And take note, hindi man natin kasama si Tutor Marky ngayon. Hahabol siya either dito or dyan sa comment section dahil of course hinahanap nga natin, di ba, yung very active para meron naman kami maisasubmit para sa ating mga recognition sa main office, sa backstage kumbaga. Alright? What I know guys, let's do an activity. Pampainit lang ito para makita ko kung you are ready. Lea de Vera, dumami yung hearts. Thank you so much. Not sure kung alam ko friend na tayo yata tayo sa Facebook. Nakalimutan ko kung sino yung lagi nagtatanong sa akin sa Messenger. Alright. Pasensya na kung di ko agad nasasagot no kasi sa sobrang daming ginagawa. But I always do my best to give you one-on-one tutorial. Okay, so number 1 guys. Let me go back to the comment section. Number 1, which corresponds to the atomic number of elements? Madali lang to. Ito ba A atom, B isotopes, C neutrons, or D protons? Pagdating sa atomic number, sino sa apat yung nagre-represent sa kanya? Yun lang. Pag maraming comments, di ko alam kung may nalalampasan ako. Sana wala para walang magalit sa inyo. Alright? Is it A, atom ba? B, isotopes? C, neutrons? Or D, protons pagdating sa atomic number? Naku, layo nyo na. Alright, Christine Alvaro, sabi niya ay letter D. Kimberly Manawag, letter D. Jessica Pascual, letter D. Cyrus Mamudreyes, letter D. Alright. Just give it. Ibigay nyo lahat ng mga answer nyo because I know master na master nyo na ito. Lalong-lalo na kung nasa inner circle na namin kayo, di ba? Alright, let's see. Ano ba? Si Janelle Buna. Tumitingin pa po ako ng comments. Letter D, Maria Loesa de la Roca. Letter D, Rosemary Kailao. Samantha, hello. Hazel Denise Velayo. Letter D. The correct answer dyan is protons. Remember guys, ano ba yan? Kahit anong mangyari sa atom, it is always the atomic number is equal to the number of protons. Okay? Meron situation na parehas yung electron din, pero syempre meron tayong na ions na mayroong ibang charge ang electrons. So, pero ang hindi nagbabago is protons
katumbas niya si atomic number. Alright? Very good, guys. Number 2. Which structure is orbiting the central region of an atom and has a negative charge? Alright? Kung nakakalito yung question na unang part, okay lang. Pero pagdating sa negative charge, madali na yan. It is the particle that has a negative charge. Ngayon, dito ako sa comment scrolling down. Ang bibilis ninyo. Ay. So what is our answer, guys? Good afternoon po, Rose Ramoran, Atara, Chiro Satara, grade 8, Rutherford, watching, listening from Alibadabad National High School. Yes, Alibadabad, very active, and nasanayan ko na i-pronounce yung name ng school nyo. Thank you so much for being part of our every Monday session with me and with Tutor Marky. Alright, number 2 na tayo, guys. Ayun, may nakita na ako, Antrixia Valenzuela. Letter B daw siya. David Fernandez sa letter A. Uy, buti na lang may nagkonting iba para makita natin na nag-iisip talaga tayo. Aaron Dashian, letter A. Letter B, si Althea Fernandez. Si Maria Bernadette Robillos Corsado, letter A. Kimberly Maningas, nasa number 1 pa lang siya. Kung hindi ko po kayo ma-identify as teacher, pasensya na po, no, kasi mabilisan lang po yung pagsilip ko kasi siyempre pag may partner ka, siya yung talagang tinitingnan niya yung mga profile picture. So dito, guys, Althea Fernandez, letter B, Antrixia Valenzuela. The answer is letter A, electrons. Kasi 'di ba, yung protons and neutrons sa gitna, which is the nucleus, at ang gumagalaw sa labas orbiting is yung electron. Okay? Tandaan niyo lang 'yan, may 3 parts lang ang subatomic particles ng atom, ha. Proton, neutron, electron. Proton, neutron nasa gitna, hindi gumagalaw, tapos yung electron lang ang nag-o-orbit sa paligid niya. Very good, guys. Let me scroll muna dito para makasabay ako sa inyo. Number 3. Okay? The sodium element, makinig, the sodium element containing 11 protons. Okay? An atomic mass of 23. How many neutrons could it have? Naalala nyo ba yung formula? Okay? So, meron tayong number of protons, tapos meron tayong atomic mass. Ang hinahanap ay number of neutrons. So, is it A, number 9? Number 9 till A, 9, B, 10, C, 11, or D, 12? So, number 3 na tayo, guys. Scrolling down. Pag may mahagip ako number 3, hinto ako. Ayun, nakita ko si Stella Maris Lapus, lumitaw din sa ating screen. Letter D. Ganon din si Catlea Soriano. Francine De Leon, Panalangin, pare-pareha sila. Christine Gail Santos. Ayun na, thank you so much, Direk Kevin, nasa likod ko, nasa backstage, tinutulungan. Ana Margaret Ordonez, letter D. Francine Panalangin, letter D. Alright, Mariel Mendoza Soriano, letter D. Okay, meron ako mga bagong pangalan na babasa, siguro dahil paminsan-minsan lang ako nakakasilip sa comment section. Pero thank you so much kung bago kayo dito, subscribe sa Ituloy channel. Okay. All right. So the answer is letter D, number 12. Alam niyo kung bakit? The formula is to get the neutron, we got the atomic mass minus the number of protons. Kung wala si number of protons, minus the atomic number. So 23 minus 11 is 12. All right, very good, guys. Kimberly Maningas, letter D. Very good, Kimberly. As well as Leia De Vera Madeline Ganaban. Number 4, that's Mary Crystal Avril Logo. Very good. If the atomic number of an element is 8, atomic number 8, mass number is 15, how many protons are contained in the nucleus? Number 4 na, guys. A8, B9, C15, or D16. Mas madali ito kaysa sa number 3 kanina. Alright, may humahabol na mga number 3 ang sinasagutan, which is very good kasi being active ang hahanapin namin ni Tutor Marky pagkatapos ng session. Alright, so number 4 na tayo, and this is a lot easier. Lorenzo DRG, letter A. Okay, nasan na? Tumakyat. Mariel Mendoza Soriano, letter A. Antrixia Valenzuela, letter A. Abana, nasaan na? Okay, Chris Aiden Guillermo, letter A. Catlea Soriano, letter A. Francine, yes, letter A. Tingnan nga natin kung tama kayo, Francine and Lindsay Denise Maningas. Antrixia Valenzuela, letter A naman si Antrixia. The answer is letter A.
Para saan galing yung idea, guys? Proton is always equivalent to the number of atomic number. Number of atomic number. Okay, hindi nagbabago yan. Basta kung ano yung atomic number, yun din ang number of protons always and forever. Very good, guys. And for our last pampainit question, what I know. How many protons are there in the magnesium? Okay? Ito yung picture niya, parang nasa periodic table tayo, kunwari. Is it A9, B10, C11, or D12? How many protons are there in the magnesium? Number 5, scrolling down, looking for a quick shot sa number 5. Pag may makikita akong 5, yun na yun. Ilan daw ang protons sa magnesium? A9, B10, C11, D12. Christopher Respicio, letter D ang sabi niya. Ganon din si Kyla Macapagal Casas and si Divine Martina de Guzman, letter D din. Lindsay Denise Maningas, as well as Angel May Espilio. Thank you so much, Direk Kev, na nasa likod ng ating studio. Stella Maris Lapus, letter D. Tingnan nga natin kung tama ang sagot nila, Stella Maris Lapus. Yes, it's 12 because atomic number is always equivalent to the number of protons. Diba? Napakadali. Alright. Case-to-case basis naman tong watch nyo natin kasi ito ay specifically galing dun sa module na binigay ni Tutor Marky. But then again, tandaan nyo, grade 8, pare-parehas lang ang ating pinag-aaralang concept. No? Iba-iba lang ang activity, iba-iba lang ang itsura ng module, pero iisa lang ang idea. At ang pinag-aaralan natin ngayon ay atom, protons, neutrons, at electrons. Alright, so dito, kung meron kayong module na ito, ang laman, dito tayo pupunta sa 1 to 5. Okay? Ang hindi ko lang maalala kung nilagay ko na sabay-sabay yung answer dyan or isa-isa nating sasagutan. Number 1. So watch nyo na tayo ha. Make sure that you are on number 1. I can see a lot of number 4. Very good. Sino kaya dyan ang pinakamaraming? Huwag naman tayo mag-double-double answer. No? Kasi kung parehas lang ang sinagot natin, ika-count as 1 lang ni Tutor Marky yan. Dapat laging very active, interactive ang ating pag-send ng comments. Alright. So number 1, a positively charged subatomic particle. Ano yon? That starts with letter P. Nasaan ang ating dulo? Ang dami nyo. Very good. And maraming salamat, sinamahan nyo ko. By reading your comments, medyo nagkakaroon ako ng breathing time. Ayun, Altea, Janelle, Alicia, Joysabi, Proton. Dito na po ako tumitingin sa screen. Antrixia, Protons din. And try ko nga humabol kay Direk. Nasaan yun? Ayun. Daisy Santos de la Cruz, Protons, David Fernandez, Luis Lane, na Superman, ha? Mary Rosette Balawag, Protons. Francine De Leon. Hello, Francine De Leon. And that is proton or protons, of course. Very good. How about number 2? Number 2 na tayo, guys. A neutral charge subatomic particle. Yun, Faye Dakilan, neutron. Very good. Sino pa kaya dito sa ibaba ng comment section? Neutral siya, neutral. Faye Dakilan pa rin neutron. Nandun sa screen. We got Samantha Galman Fajardo, neutron din. Very good. Sino pa? Samantha Galman Fajardo, Mariel Mendoza Soriano, Mac Brian Jose, Galut, and Christopher Respicio, neutron. Alam ko marami ang humahabol, and that is, of course, very good, neutron. Alright? Ang galing. Okay. Dito na tayo sa nucleus, of course, found at the center of an atom. Pero number 4, di ko nga lang alam kung merong sagot dyan. Alright, number 4, a negatively charged subatomic particle. Jump na po tayo sa number 4 kasi tumitingin ako sa ating relo. Letter E siya, negatively charged daw siya na particle. So what this is? Uy, nakita ko agad, Alicia Joy Sabi, electron. Rosemary Kailao, electron. Very good. Sino pa kaya nagsabi ng electron or iba? Baka energy, yung letter E nung iba. Alright. Yun, Angel May Espilio, electrons. Pag mag-isa lang ako, bumibilis salita, para ako nagiging DJ. Kasi wala akong kausap na naririnig. Lorenzo DRG, electron. Hello. Francine, electron din siya. And the answer, of course, is electron. Tandaan this is not just a game.
Masterin natin ito kasi very basic. Kailangan pagtanda natin, dala pa rin natin to even though we're not gonna be scientists. And atom po yung number 5, which is basic unit of matter. Napakadali. And thank you so much for that one. So what is it? Doon tayo sa what is it ng inyong module. Okay? So what is atom? Meron ba makakapag-share ng sarili nyong idea? Kahit 1 or 2 lang para imagining ko na lang na naririnig ko yung boses nyo. Okay, so what is an atom para sa inyo? Let's go. At nararamdaman ko si Tutor Marky nagme-message. Sabi niya, silip na lang daw siya mamaya. Okay, sino ang makapagbigay ng idea what is an atom? Yung maiksi lang, no? Kasi wala po akong kasama ngayon. Yung madali ko lang mababasa. Okay, so mukhang nakandun pa tayo sa number 5. Anyways, guys, alam naman natin matter is made up of smallest particle called atom, di ba? So everything, yun, Cattleya Soriano, the basic building block of chemistry. Yun, chemistry nga lang. Idamay na natin lahat. Stella Maris Lapos, atom is the basic building block of chemistry din. Nasa chemistry yung science ninyo. Leonardo Lawang Angeles, tumalon. Wait lang. An atom is the basic building block of chemistry. It is the smallest unit into which matter can be divided without the release of electrically charged particles. Very good. Pero nasa chemistry yung subject, no? But in general, guys, it is the smallest basic building block of matter, syempre naman. Atom is the smallest base or basic unit of matter that constitute a chemical element. It's from the Greek word alamos, which means indivisible. Okay, so atomos, alam ko atomos. Thank you so much, Hazel Denise. And yun nga, sabi nyo nga, di ba, the basic structure. And of course, sabi nga nung unang theory, di ba, hindi daw siya mabe-breakdown. But it turns out na pwede pa pala siyang i-breakdown. And mula sa atom, magkakaroon siya ng mga subatomic particles. Can you remember, guys, what are the subatomic particles of matter? Na sinabi ko na kanina rin. Alright? For participation lang and interaction. Para naman, marami tayong makikita dyan na interaction natin. An atom is the smallest building block of matter, sabi ni Sanju Mauricio. Hello, Sanju. Yes. Subatomic particles, Cattleya Soriano. Atom is the smallest. An atom is the basic building block of chemistry. Meryl Kate Pascual. Yan. Thank you, Meryl Kate Pascual. Very good, very good. Etong Ali Zia Jaysa B. I'm not sure kung bagong name ka, no? Siguro, Ma'am. Ma'am Ali, okay. Hello, Ma'am Ali. All right. So, subatomic particles, guys, yun ay ang proton, neutron, and electron. Tandaan lang natin yun. Napaka-basic. So, pag proton, ito yung positively charged. Neutron is neutral and electron ay yung negatively charged. Sabi nga ni Avana Paulus. Alright, nasan na? Neutrons, electrons, and protons. Thank you, Avana. And energy level, yun ay yung orbit na pinag-usapan natin kanina. Kasi nga, sabi ni Niles, di ba, na bawat level ng iniikutan ng mga electrons sa paligid ng nucleus ay may energy level. Alright? And then, at yung gitna naman, yun ang center or core of an atom made up of protons and neutrons. At pag tinanong, nasaan ang pinaka-mass ng atom? Nandoon po sa gitna, which is the nucleus. Kasi hindi na isasama sa mass yung umiikot-ikot na electron. Okay? Alright, going back to your module. Okay? Ito yon. Yan, may kopya ako, nag-print ako. Para naman mayroon ako sariling copy, di ba? Sabi niya dito, subatomic particles and its properties. Ito yung electron, negative ang kanyang symbol. Protons is positive. Neutrons is 0. Alright? Neutron, proton, and electron, sabi ni Jonella Ashi Belingan. Thank you so much, Jonella, for your participation. O nga pala, tandaan nyo guys na, na sa element kapag mayroon kayo nakitang negative or positive, pag walang number, automatic na 1 yun. Alright? So pag may number, syempre hindi na 1. Alright? So ang location ng electron and proton ay outside nucleus. Electron sa labas, protons and neutrons sa loob. Yung nucleus. Lea De Vera, E negative, P positive, and N is 0. Very good, Lea De Vera. Mag-take time muna tayo magbasa ng mahaba-habang comment. Kimberly Maningas,
An atom is the smallest unit of ordinary matter that forms a chemical element. Tama nga naman yun. Every solid, liquid, gas, and plasma is composed of neutral or ionized atoms. Very good. Neutral, guys, yun yung parehas ang number of protons and electrons. Pero kapag naging hindi na balanse, yung parang lamang na yung positive charge or lamang na yung negative charge, yun na yung ionized atom. Thank you so much, Kimberly Maningas, for reminding kasi wala yata dito yon. Pero yung neutral atom, guys, ito, each element contains an equal number of protons and electrons. Tulad nga ni copper, okay, atomic number niya is 29, which means yung proton din niya is 29 kasi parehas ang atomic number at saka yung number of protons. And since this is neutral, yung 29 din ang number of electrons. Take note ha, pag gano'n ha. Last 6 minutes po. Alright. Okay, so may nakita ako doon. Alright, so paano natin siya hanapin? Atomic number ay dito sa taas lagi. Alam nyo naman yun, naka 1, 2, 3, 4, 5 pag nakatingin kayo sa periodic table. Atomic symbol ay yung letra. Kasama na yung net charge, yung parang negative number, positive number. Okay, kasama yun sa atomic symbol. At yung number sa baba na ira-round up ninyo, yun ay ang kanyang atomic mass. Alright? Okay, tama. Sige, alam nyo na itong computation na ito. Pag proton equal to atomic number, electron equal to number of protons kung neutral. Okay, kung neutral. Neutron is atomic mass minus the number of protons, yung ginawa natin kanina. At ito yung special rule sa ating ionized atom. Okay? So, idadagdag nyo lang na kapag positive number, ibig sabihin, cation siya or cation, siya ay proton minus yung negative na number or yung number sa taas. Kung anion naman siya or negative charge, proton sa atomic number, i-plus nyo yung charge niya. Yung number na merong negative 1, negative 2, positive 1, positive 2, yun yung net charge. Okay? Kasama yun ng atomic na symbol. Okay, sabi sa backstage po ay meron na lamang tayong 6 minutes. Siguro laktawan na natin ito kasi madali na lang ito para sa inyo. Okay, so ganyan lang po yan. Kung doon sa module nyo, ganito lang yan. No? Yung name of elements, ay sulat nyo lang kung ano yung pangalan niya. Okay, katulad ng number 2, yung AU ay gold. Tapos yung number of protons, of course, the number of protons is always equal to the atomic number. So kung ano yung atomic number, yun din ang number of protons. And number of electrons, wag na natin pahirapan, this is neutral atom. So parehas lang din siya ng atomic number at saka number of protons. Punta tayo dito sa assessment. So backstage assessment na po tayo, last 5. Guys, participate para makita natin yung ating, kung may natutunan din tayo sa araw na to kahit papano. Even though sabi ko nga, refresher course lang to kasi parang tulad nito ng mga nakaraan nating topic. Ayan, Mary Crystal Ivory Lalogo, dami namang hearts. Maraming salamat. Kung gusto niyo ng tutorial i-add nyo lang kami ni Tutor Marky, mag one-on-one tayo sa Messenger. Alright, number 1. An iron atom has an atomic mass of 56. Atomic mass 56. Atomic number is 26. How many neutrons ang iron atom have? So meron tayong atomic mass and atomic number. Atomic number, of course, is equivalent to the number of protons. Number 1B, sabi ni Angel May Espilio. Sino pa? Para lipat na natin, pakita natin sagot. Ayan, Angel May, Kimberly Manawag, letter B. Francine De Leon, letter B. Estela Maris Lapos, letter B. And the correct answer, guys, is, ganun din si Paru Rogan. Naku, tumalon na, pasensya na. Letter B, 30. Okay? Tandaan natin yung minus. Atomic mass minus atomic number or number of protons. Very good, guys. Number 2, the atomic number of an element is equal to its number of. Okay, parang connected din dito sa number 1 kanina. Yung atomic number daw ng isang element, equal daw siya sa anong number? A, neutron, B, protons, C, protons and neutrons, D, valence electron. Come on, atomic number, sinong yun, Katlea Soriano, meron tayong letter B. Sabi niya, meron pa kaya? May nakita ko yung Angel May Espilio, letter B din. And one more, Katlea Soriano. Francine De Leon Panalangin, letter B. At ang tamang sagot, guys, ay protons. Always and forever, atomic number is always equivalent to the number of protons. Kahit anong mangyari yan. Yung electron lang pwede magbago pag ionize siya. Alright, number 3. The atomic number of oxygen is 8. This means that the atom of oxygen has blank. A total of 8 neutrons and electrons ba?
B, a total of 8 protons and neutrons, C, 8 neutrons in its nucleus, or D, 8 protons in its nucleus. Atomic number ng oxygen is 8. So ano ibig sabihin nun sa atom? Come on, number 3 na po tayo. Scrolling down. Wala pa, nag-iisip pa sila. Madali lang yun, atomic number eh. So ano yung pinaka-swak na swak dyan? Catherine, Kakatian, letter B siya sa number 3. Thank you, Direct Kev. Kasi hindi ko nakikita sa scrolling ko. Yun, Ginger Alonso, letter D. Ron J. Planas Dumlao, letter D. David Fernandez, letter D. Lindsay Maningas is letter D. Tingnan natin. Tama. Atomic number, again, always equal to the number of protons. Last two number, Jessica Angel May Espilio, letter D. Last two, what is the charge of neutron? Ano daw ang charge ng neutron, guys? Number 4. A, negative, B, neutral, C, positive, or D, unbalanced. Alright, number 4 na tayo. Wala pa ako nakikita dito at sigurado ako si Direct Kev ay wala pa rin nakikita kasi nandito ako sa pinakababa. Number 4, guys. Charge ng neutron, madali lang to. Neutron. Come on. A, negative, B, neutral, C, positive, or D, unbalanced. Number 4, si Abish Blair. Brabante, letter B siya. Sino pa? Leonardo Lawang Angeles, letter A naman siya. Magkaiba sila. Karen Espeleta, letter B. And also, Chris Adrian Guillermo, letter B. Ang tamang sagot ay letter B, neutral, of course. Alright. Neutral, neutron is neutral, okay? And for the last number, dito tayo sa symbol, balik tayo sa periodic table. In sulfur element, guys, ito yung nakikita nyo na merong element symbol. Yan, letter S. How many electrons are present? Yun lang. Okay? Ilan electron dito sa pinapakitang sulfur element? Is it A, 12, B, 16, C, 32, or D, 48? Clue, this is a neutral atom. Neutral element. Napakadali, di ba? David Fernandez, letter B ang sabi niya. Sino pa ba? Luis Lane, Mary Rosette Balawag, letter B din siya. Hindi, number 4 pala yun. Nalito na ako. Number 5, Leonardo Angeles, letter D. Okay, yes. Chris Adrian Guillermo, letter A. Ayun, nagkaiba. Karen, letter C naman si Karen Espeleta. Alright. Princess Mendoza Casilaw, letter C. Letter B, si Parugan Eddie. Antricia Valenzuela's letter B. And Sophia Nicole Archenda, letter B. Chris Adrian Guillermo, letter B. Ano yung tamang sagot dito? At bakit? Dito pala ang camera. Alright, letter B ang tamang sagot. Why? Because it's a neutral element. Pag sinabing neutral element, tatlo ang pare-parehas dyan. Atomic number, protons, at saka electrons. Pero kapag ito ay ionized atom, magkatulad lang yung atomic number at saka number of protons. Alright? Okay. I guess I survived. Okay. So ganito po yan, no? So dahil short na po tayo sa time, ay ipapakita namin sa unang part ng next episode natin yung ating mga awardees for today. Dahil meron na akong message from the backstage. Okay, so we are done with Science 8 Quarter 3 Week 5 Structure of an Atom. And I thank you so much, guys, for participating. I love you all. Lea De Vera, Jessica Pascual, Daisy Santos de la Cruz. Hello sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa ating Facebook Messenger kung gusto niyo ng one-on-one tutorial. And asahan ng mga susunod na lesson si Tutor Marky. Tutor Marky, kung nakikinig ka, bawi ka. Hiningal ako dito. Alright, so thank you so much for comments and suggestions. Email us at edtech@deped.gov.ph. Up next is Science 9 na Direct Kev, parang iba na yata to, iba na yung no. Pero at this one, this Tutor Kevin, Tutor Bandong, para sa Science 9. This Tutor Z from SDO Tarlac Province, Tutor Marky from SDO Bulacan, saying wish you the best, and class, for the meantime, class dismiss.